Nakita nyo yan? July 22, 2025. Ayan, nakita ninyo? Police records document requested. Request ko yan ngayon. Actually, mga kababayan, it's just, nag-request ako ngayon, kaya nag-busy din ako. Ngayong araw na ito, ayan, Beverly Hills Police Department, nag-email ako, ayan, in-email ko to. Okay, tika natin. Alright. Ito na lang. Ayan, nakita nyo to? Police records, ayan, nag-request tayo, may perma po yan, ayan o. May perma ko yan, ng bonggang-bongga. Na-request ko to, kaya nabisi-bisihan ako. Ang sabi ko dito, ayan, Beverly Hills Police Department, ayan yung pangalan natin sa unahan. Na-request ko yan. Request information. Okay, wait a minute. Okay. Nag-request tayo ngayon. Ayan. Actually, nag-request na ako. Pinalo up ko lang. Pero ito bagong form to. Dati hindi ko to nakita. Ang sabi dito, request for information. Ano na-request ko? Video. Okay? Other police records kasi ang na-request ko video. Ayan, chinikan ko yung video, mga kababayan. I hope mabigyan tayo. Okay? Death of investigation. Ayan. Dali lang. Ayan. Nakita nyo yan? July 22, 2025. Ayan, nakita ninyo? Police records document requested. Request ko yan ngayon. Okay? Nag-attach ako ng ID ko and everything. I hope mapagbigyan tayo. Ayan o, video. Nag-request tayo ng video. Sana ibigay ito sa atin. Okay? Video, nakita nyo? Chinek ko yung video na yan. I hope maibigay sa atin. Di ba? Sabi ni Bel Castro, Miss Marlica, ask mo kay Amy, alam niya yan. Alam naman natin yung si Mangga, mga kababayan. Puro cover up lang yan. Okay? So I hope mabigyan tayo ng CCTV, ay ng video, whatever, kung anong maibigay nila. At ang sinasabi ng bilyonaryo, sa kanilang report, sana mai-update din yung report na ibinigay sa akin. Hindi ko alam, baka hinarangan nila pag sinabing, pag nag-request din yung pangalan na Maharlika, ha? Huwag niyong bigyan. Hindi natin alam. Pero kasi karapatan po yan dito sa public record kasi hindi pwedeng mamili ang Beverly Hills Police kung sino lang ang bibigyan nila. Once na public record yan, hindi nila pwedeng itago yan dahil may pananagutan sila sa batas ng Amerika. Kaya abangan natin, di ba sabi ko sa inyo may mga in-email ako. Siyempre hindi naman kaagad-agad sumasagot. Kaya busy ang buhay ko. Na dapat inaasikaso ko na itong iconic Claire Collective natin, yung ating ICC, pero mas inuna ko itong mga issue ng mga bangag. Kaya kanina bisibisihan tayo, kakadrop ng mga letter at kung ano-ano pang mga mga ano sa buhay natin. Kaya nananawagan nga tayo dito, sa inyo na lang eh. 'Di ba? Dapat ito mga kababayan, iniimbestigahan ng Senado, ng lower house, ng Kongreso. Pero paano imbestigahan 'yan? Yung Speaker of the House, kasabwat din. Si Tambaloslos, sa bribe. Martin Romualdez, lahat sila. Ngayon, tatlo na. Romualdez, si Yeda, yung kanilang anak, nandyan sa Kongreso lahat. I-ano ko pa ngayon, di pa natin nahimay yung mga kaputahan ng lahat ng mga yan. Sino na ang asahan ninyo? Ang Speaker of the House, pinsan. Ang may control ng pera ninyo. Ang Presidente, Addictus Benedictus. Ang First Lady, Addictus. Ang mga appointee, addict. Ayaw nyo pa rin kumilos? Again, it's your choice. Hindi po ako titigil sa kaka-expose dito, pero sana naman magkaroon kayo ng konting tapang para sa susunod na henerasyon. Ang issue po dito ay hindi private na sinasabi nung Nina Tantoco, based din yan sa bilyonaryo, na hindi nga man lang ayusin ang kanyang pagbigay ng, sa comment yun, di ba? Sabi nga ni Edwin Namora dyan, baka yung nagsulat ng comment na yun, kasambahay niya, kaya ganun yung pag-compose, Jejemon, at hindi yung lawyer ang nag-release, sana sila ng official statement. Blue Ribbon Committee, di ba? Ano yan? Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Blue Ribbon Committee na yan dapat ang nag-iimbestiga dahil public officers o public officer etong si Dina Tantoco at yung mga kasama doon sa entourage. Kasama si Estrada, kasama si Escudero na tikom ang kanilang mga bibig. Imagine nyo, taong gobyerno, pero wala silang pakialam dito sa issue na to. So kaya nga dapat wala na lang tayo gobyerno. Bumalik na lang tayo sa barbaric age or sa stone age. Magpaka-barbaric na lang tayo, matira ang matibay. Kasi wala na pong kwenta ang gobyerno natin. Diba? Sabi ko nga, Senate Committee on Ethics and Privileges.
Kasama dyan dapat, ang pag-iimbestiga dahil may mga senador na kasama bago na tegi si Tantoco. Dapat silang imbestigahan kung sila ba ay gumamit din ng pulburon. Meron ba silang illegal activity na ginawa nung nandoon sila o nandito sila sa Beverly? Oh, another committee, sinabi ko na to kanina. Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May illegal activities di ba? May namatay, may nabawian ng buhay. Sino pa asahan ninyo? Sige nga. Ano pa ang mga ahensya ng gobyerno ang pwedeng mag-ano dito? Mag-imbestiga dito, mga kababayan. Sa House of Representatives, ayan ito. Saan na ba yun? Alright. Now, sa House of Representatives, sino dapat mag-imbestiga dito? House Committee on Government and Public Accountability. It's like Blue Ribbon Committee. Pero again, hindi yan sila mag-iimbestiga. Kasi nga, pinagtatakpan nga cover up nga House Committee on Ethics. Pare-pareho lang naman yan. May dangerous drugs din sila. Pare-pareho lang yan, mga kababayan. Pero walang mag-imbestiga. O Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Bongo, yung mga kaalyado, hindi ko alam kung anong mga committee ninyo kasi tinignan ko yung website, wala pang mga pangalan. Blanco pa, nasa 19th Congress pa rin yung nakalagay doon. Ayaw nyo imbestigahan ito? Million or maybe billion ang ginastos nila nung pumunta sila dito sa Amerika. Sabi ni Christina, tama ka Miss Marlica, wala talagang maasahan dito. Kaya sana dyan na lang harapin at bigyan sila ng mananagot to si Dina Arroyo Tantoco. Maraming kasama to. Hindi pa lang natin, Diyos ko, nalungkot ako, nabasag yung pampabeauty ko para mawala na yung tamulmul ko. Anyway, wala na rin maasahan sa AFP kung kakampi sila ng taong bayan, sabi ni OFW and immigrants. Ano ang komento nyo dito? Sabi ni Rosary, claro, everyone in that entourage ought you to be investigated. Yes. Diba? Paulit-ulit natin, dapat silang imbestigahan. Iskudero, ha? Kailangan ikaw ang mag-umpisa. Jinggoy, bakit kayo tayo may kasama kayo doon? Ano pang purpose ng pagiging senador ninyo? Tanggap kayo ng pera ng bayan, sweldo ng bayan, allowance, perks. Ayaw nyo gawin ang trabaho ninyo. Well, you know what? Sa totoo, nakakapagod na no? Wala pa, Ron Roda, hindi pa nakakaharap ni Bangag si Trump tomorrow daw. I don't know. Wala nang pag-asa habang si Bangag. Ay, nasa inyo yan. Tinatakot ng ICC warrant of arrest si Senator Bato ni Lucas Hudas. Kaya nga, yung mga Duterte-aligned senators, you have to do something. Wag na kayo maglaro, wag na kayo mamangka sa dalawang ilog. Kailangan nyo nang harapin, ipagtanggol nyo yung bayan. Kung kayo naman ay inelect ng taong bayan, huwag kayong matakot. Ipatawag nyo si Lisa Tanas. Ipatawag nyo si Dina Tantoco Arroyo na umamin. Based sa report na siya ay nagsisesyon. Ipatawag nyo lahat. Nagpahiwatig na si VP. Hindi ko napanood, may bago ba si VP? Hindi ko napanood yung bago niya sa daig. Senator Robin Padilla, hindi ko pa pala siya na message. Message ko siya mamaya. Okay, nasa hig pa. Ayoko naman istorbohin. Diba? Sayang talaga. Noily, I need one. Raymi. Kaya Raymi ba ito galing? I need new one. Okay, saan ba ito nabibili? Sa Amazon. Okay. Kung umamin, dapat mag-resign kasi bawal sa empleyadong gumamit ng illegal na droga, sabi ni Dennis Salil. Exactly, palangga. Ayaw nga tanggalin ni Lisa Tanas. Ayaw nga tanggalin ni Bangag kasi nga baka nag-enjoy sila habang nasa Malacanang sila, session sila ng session. Singot sila ng singot. If only Sara will call for people power, I'm sure everyone will come out. Kailangan nawala na si Palangga. Hair follicle tanan ng government officials, sabi ni Anthony Nicart. Ayun na nga, dapat talaga hair follicle. Di ba hinamon sila ni Inday Sara? Hinamon din sila ni Pulong Duterte. Si Pulong, nakita mo, nagpa-hair follicle, di ba? Si Inday Sara, anong gusto sabi ni Inday? Mag-hair follicle tayo, mag-neurotest tayo. Kumasa ba mga adik? Hindi. Sabi ni Meyer, in the first is, bakit nakapasok yung illegal na pulburo na yan? Hindi ba mahigpit ang US? Yun nga mga palangga. Ang question, kasi nga meron silang, immunity meron silang immunity na hindi pwedeng checken yung kanilang mga bagahe. That's for the office of the president. Hindi natin alam kung saan nga ba galing yan. Kung galing sa Pilipinas o dito na binili sa Beverly Hills. Yun yung katanungan natin, di ba? Kailangan talaga may mag-lead. Kaya nga, kung sino man ang gustong mag-lead dyan sa Pilipinas,
para manawagan na bumaba na si Bangag dahil kitang-kita nyo na adik po ang gobyerno ninyo. Adik, Bangag. Tapos tatanga-tanga pa rin kayo. Ngayon, binabaha kayo dyan dahil sa mga adik. Si Maharlikan, lumalawit na ang dila sa kadadaldal. Sinasalo na ang bala para sa inyo. Ulit-ulitin ko, 7 warrant of arrest, 4 na kaso, 1 case dismissed with prejudice. Gumagastos ang mga putang inang milyon-milyon pera ng bayan para gipitin ako, para gurgurin ako. Ano gagawin nyo? Anong gusto nyo? Ako gugurgur sa mga adiktos? Sobra naman kayo. Trabaho ko ba yan? Hindi ko dudumihan ang alindog ko para manggurgor. You have to speak up, get up, be brave. Ipagtanggol ninyo. At sinong dapat magtanggol? Ang mga supot na mga kapulisan, ang mga supot na mga taga-AFP, ang mga supot, lahat kayo dyan. Hanggat tumatahimik kayo, kayo lahat ay supot. Pero nasaan na ang mga religious group? Sinisira na ang kinabukasan ng inyong mga anak, ng future ng inyong mga anak. Ayaw niya magising. Kailangan pa bang, what? Kailan kayo magigising pag si Pangulong Duterte hindi na makalabas dyan sa ICC? Dahil isa siya sa talagang unang tinarget dahil si Pangulong Duterte ang nag-expose ng pulboronic activity ni Marcos Jr. At ako naman na nag-expose ng video at ng authentication. Ito ang, sabi ko nga, mahal pala. This is the price I pay. Diba? Mahal ang makikipaglaban sa katotohanan.